Ngayon po mga kapatid ay tila yata naiiba ang pagtingin o yung nakasanayan na church. Ngayon, nakita natin, after nagkaroon ng COVID, nauso ang mga online, ang mga online churches, at bago pa man nangyari ito, maraming nagsulputan ng mga mega churches. Ang lalaki ng mga church sa Amerika, contemporary churches, na tila yata na iba, yung design. At nakikita natin dito ngayon, siguro yung iba sa atin nakikita sa social media, higit lalo sa YouTube, yung mga bagong churches na malalaki na parang concert style, na may mga pastors na nagagaling sa taas, Kala mo si Michael Jackson yung iba, yung biglang sumusulpot na gano'n. Entertaining, showmanship, puro gano'n. At ang goal is, kailangan merong laging bago. Kailangan merong hindi naboboard, kailangan catchy. At higit sa lahat, yung nakikita natin dito na laging parang for the convenience. May maririnig pa tayo sa ibang mga bansa na dapat 20 minutes lang ang sermon, 15 minutes lang, pag lumagpas ng 20 minutes, papagalitan pa yung pastor. Yung mga ganyan. Nababago na ang sabihin natin yung talagang nararapat. Ano ba ang church? Ano ba yung paglilingkod? Ano ba yung tamang pananaw? Marami kasi ngayon, ang kagustuhan ng iba is basta pupunta sila, makikinig, aalis na, and no string attached. Walang commitment, walang service. Kaya nga, yung pinupunto natin in the previous sermons, binibigyan natin ng pagkakaiba ang isang church-goer and a member of a church. Kaya nga mga kapatid, sa gabi ito, gusto po nating pagbulay-bulayan, at ito po ay pinamagatan nating paglilingkod para sa iglesia. Paglilingkod para sa iglesia. At ang ating pong text dito ay matatagpuan natin sa Colossus chapter 1 verses 24 to 25. Ang mga talata po ito ay sinulat ni Apostle Paul nung siya ay nasa bilangguan pa. At ito po Colossus na to, itong parte ng Colossians na ito ay tinatawag natin prison epistles. Prison. Bakit prison? Kasi nakakulong po si Apostle Paul at pinaniniwalaan siya po ay nasa Rome. Noong mga panahon ito, around 60 to 62 AD. At bagamat hindi po niya personal, alam niyo ba, meron tayong mga taga-Roma, di ba, taga-Ephesians, taga-Thessalonians, Itong parte ng Colossus na ito, mga taga-Colossians, hindi po niya ito napuntahan. May mga area na talagang nagpunta siya doon. Pero dito sa part po na ito, ang mga taga-Colossus po, hindi po siya personal na napuntahan ni Paul. Ito po ay meron nang nag-i-exist na mga mananampalataya dito. At kaya nga, di ba, sinabing sulat sa mga taga-Colossus, taga-Ephesians, di ba? Taga-Philippians, Pero itong part na ito, isa ito doon sa mga churches na nag-exist na wala siyang personal acquaintance. At ito ay sinulatan niya. Bakit, mga kapatid? Ang niyang po ni Apostol Pablo dito ay nagpapaalala sa mga taga-Colossus na itama yung kanilang maling katunguhan. Dito po kasi ay merong nag-exist, hindi ko alam kung narinig na ito, yung Colossians heresy. Siguro yung iba sa atin na nakakapag-aral, narinig na ito. Ito po
kasi ay practice ng mga taga-Colosas na pinaghalong Jewish tradition, yung Judaism, na may halong angel worship, may halong Gnosticism, no? Na mayroong ibang paniniwala na kaligtasan. Eh alam naman natin, no, na the only way of salvation is through Jesus Christ. Pero mayroon pong mga aral dahil nga, no, imagine niyo mga kapatid, no, ang bawat mananampalataya noon, meron sila kasing iba't ibang kultura at hindi sila purong lahi. Doon sa mga taga-Colosas, imagine may mga Hudyo na nandoon na nagpapractice ng Judaism, may mga hindi, no? At iba-iba pang lahi, no, na nagkakahalo-halo. No? Yung kanilang mga pananaw, yung kanilang paniniwala, at yung maging kanilang religious practices. No? At dito nga, nagpapaalala si Apostle Paul na ano ba yung tama? Ano ba yung dapat na larawan ng isang iglesia? No? Higit lalo doon sa usapin ng kaligtasan. Kaya ito po ay sinulatan ni Apostle Paul. At dito sa ating reference text, no, in chapter 1, 24 to 29, ibinahagi po ni Apostle Paul kung paano siya naglilingkod, kung paano siya nagpagal. At imagine, no, sumulat nga siya, nakakulong siya. No? So, ganoon na lamang yung pagpapahalaga, no, ni Apostle Paul. At dito po ibinahagi ni Apostle Paul kung paano siya nagpagal, nagtiis at naglingkod para sa kapakanan ng iglesia. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, aming namang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na maraming salamat muli sa biyaya ng buhay, sa kalakasan at higit sa lahat, Panginoon, sa pribileyo na kami ay naririto muli upang makapakinig ng inyong mensahe sa gabing ito, Panginoon. Makita po namin ang aming kalagayan, makita po namin ang aplikasyon ito sa aming mga buhay na magdudulot ng pagbabago sa aming Panginoon, at nawa ay patuloy namin makita at tulungan niyo kami, Panginoon, na makapaglingkod para sa ikatitibay ng inyong iglesia. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Meron po tayong tatlong theological, no, na puntos dito. Makikita po natin kung ano yung diwa ng paglilingkod. No? Baka naman sabihin niyo, Pastor, yung paglilingkod baka para lamang yun doon sa mga tinawag, para sa mga workers, no? Para sa mga leaders natin. Hindi po. Lahat po tayo dito ay naglilingkod. No? Iba-iba man yung ating ministry, iba-iba man yung ating paraan, lahat po ng kasama o kaanin ng church ay naglilingkod. So una po, ang paglilingkod ay may kasamang pagtitiis. No? In verse 24, sundan po ako, nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Imagine, no? Nasabi ni Apostle Paul, nagagalak ako sa aking paghihirap. Meron ba dito, no? Nagagalak ako sa aking paghihirap. Alam mo, kapatid, nagagalak ako na. Hirap na hirap ako eh. Meron bang gano'n dito? Imagine, no? Nakakulong pa siya. Partida pa yun. Nakakulong
Kaya nga yung nabasa natin kanina doon sa scripture reading ay ang lahat po, sabi, ang lahat ng ginawa para sa Panginoon ay may kabuluhan. So mga kapatid, sa panahon natin ngayon, higit lalo sa konteksto natin dito sa ibang bansa, ay mas mahirap maglingkod. Mas mahirap yung ating kalagayan at tayo po bilang mga mananampalataya ay mas dumaranas yung tingin natin, maaaring na-observe nyo na yan, yung mga galing sa Pilipinas, tapos na dito. Iba po yung kalagayan natin. Bagamat sabihin natin, sige, meron tayong mga advantages dito regarding our finances, may mga benefits, pero when it comes to the church, iba pa rin sa Pilipinas. Kahit ano pong sabihin natin. Mas maraming gawain sa church, mas madaling kumilos doon, mas maraming activity, sabihin natin gano'n. At tayo dito, bagamat pinipilit natin, at tayo ay nagsusumikap, gampanan yung mga tungkulin natin, aminin man natin sa hindi, mga kapatid, mahirap po ang kalagayan natin dito. Na minsan po ay kahit pagod, nagpapatuloy, at maging sa mga manggagawa po, madalas, hindi lang sa pagod, meron mga hindi pagkakaintindihan, at minsan po ay less appreciated. Maraming tayong mga ganitong sitwasyon. Ngunit mga kapatid, tayo po ay tinawag para po magtiis at maglingkod ng may kaganapan. Kung tayo po ay patuloy, ako kasi naging kaisipan ko, kung sasanayin, yun kasi yung kailangan natin lagi natin sinasabi din na kapag tayo ay pinapractice natin lagi, na bawa, yung mga tao na lagi sinasabi, kasi sa hirap diba? Sanay ako sa hirap. Kaya yung hirap, parang normal na lang sa kanila. So, ganun po din dapat ang maging kaisipan siguro natin. Dapat, sa mga bahagi na nahihirapan tayo. Lagi namang nandiyan yung hirap diba? Siguro, pag hindi ka na siguro naghirap, kahit maliliit na bagay lang, laging merong hassle. Laging merong konting paghihirap, hindi pwedeng mawala. Iba-iba man yung degree, iba-iba man yung department sa ating mga buhay. Laging meron at merong hirap. Kaya mga kapatid, sa atin po, bilang mga mananampalataya, maging handa po tayo sa mga sakripisyo. Maging handa tayo sa mga pagod. Minsan kasi, yun ang problema. Kaya walang maging leader, kaya walang mga workers. Yun yung kasing kaisipan ayaw ko mahirapan. Ayaw ko ng ganyan, ayaw ko ng commitment, ayaw ko ng maabada. Kaya nga po maraming tao ang ayaw maging Kristiyano. Kaya nga sinasabi ko kanina, yung introduction natin, maraming mga churches, no string attached. Pero hindi po yun ang disenyo ng iglesia. Katawan nga Diba, imagine, ano ba ang ilustrasyon ng isang church? Katawan. Ang ulo ang ating Panginoong Hesus, tayo yung mga bahagi. Ibig sabihin, kung ikaw ay bahagi ng katawan, meron ka, responsibility. Meron kang gawain. Diba? May partisipasyon. So, yan po ang pilit na inaalis ngayon. Naalala ko nung nasa Pilipinas pa ako,
ako, isang araw nagpunta ako sa SM North. Hindi para mag-date ha. Basta nagpunta ako sa SM North. Kitain ko yung mga kaibigan ko. Nakakita ako sa baba. Merong mass. Siguro, naisip ko, okay po may misa doon sa mall. Di pagkatapos ng mall, muuling na. Di ba? Nunood ka na ng sine. O kaya, yung magdidate kayo, doon na. Magsisimba muna kayo, tapos magdidate. Di ba? Ang ganda ng konsepto. No? In a way, merong positive, di ba? At least ika, nakapagsimba muna. At least ika, Tapos, nung isang araw lang, kukwentuhan kami ng nanay ko. Kasi, ngayon yung mga sa gawain paglinggo, nililimitahan daw. Lahat ng mga oras, ng mga sinasabi pa daw ng pastor na kapag daw linggo, ang aga-aga, alas 8, nagsisimula na, service na agad, alas 8 sa Pilipinas, sa alas 8. Kasi 10:30, kailangan nilang matapos kasi yung iba daw mamamasyal na. Tapos sinasabi pa daw ang importante, magsimba muna kayo, tapos kayo saka mamasyal. Samantalang nung araw, naalala ko ng bata ko, kapag alas 8, Sunday school, 8 to 9, Sunday school, Tapos, pagkatapos noon, di-divine service natatapos ng mga 10:30, 11 o'clock. Tapos, magkakain sama-sama. Tapos may vesper pa. Ano yun? Maghapon. Alam yun, nandun sa church. Umaga, gabi na maghihiwalay. Tapos may mga kabataan pa ayaw maghiwalay. Natatandaan mo nun. Nauwi kami ng gabi, ng linggo ng gabi. Mga 9 o'clock, 9:30, gano'n. Pero masaya. Matala yun ng mga tao. 15 minutes lang nagsasalita yung pastor. Masakit na yung ayaw na. Ayaw na Tapos, yung mga classmate ko, kasi may mga classmate ako sa UK. Sabi niya, Pastor, no. 20 minutes is too long. 20 minutes is too long. Sabi ko, minsan pa ako introduction ko pala. Sabi ko, anong feeding yan ka? O anong klase? Liban na lang ako kung super busog na busog. Yung mga miyembro, sobrang dami na ng gawain. Bible study, araw-araw, sige ka ako. Babene, ako, okay ka yan. 20 minutes. Wala na. Kung 20 minutes lang ako nagkikita-kita sa church, 20 minutes lang makakapakinig ng sermon, tapos nilimitahan mo pa. Tapos sa Amerika, alam mo ba, kilala ang mga Methodista daw sa Amerika na 15 to 20 minutes lang kasi nag-uunahan na sa parking. Hindi yung paglabas ng parking. Kasi pag daw naipit sa parking, naabutin na ng matagal. Imagine, ganyan na ang kalagayan. Kaya hindi ko kayo sinasanay ng maiksing sermon. Alam mo ba yun? Sinasanay ko kayo, kaayusan lang. Maximum 40 minutes. Nakailang minutes na ba? So mga kapatid, yun po, we must have sacrifice. Hindi po madali. Lagi po natin sinasabi yan. Maging handa tayo mapagod, magsakripisyo at tumugon sa pangangailangan ng church, ng simbahan. Tulad ni Pablo, maglingkod ng may kagalakan kahit nahihirapan. Pangalawa, in verse 26 to 27, ang hiwaga na mahabang panahon ay pinilihim sa maraming sarang dahil. Ngunit ngayon inihahayag na sa kanyang mga hinirang. Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamanghamanghang hiwagang ito para sa mga hindi na walang iba kung hindi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Brothers and sisters, ano po ang sinasabi dito? Ang paglilingkod po na sinasabi ni Apostol Pablo ay hindi
isang ideolohiya. Hindi ito isang ideology. Hindi ito isang programa lamang kung hindi ito po ay patungkol kay Kristo. Si Kristo po ang dahilan. Brothers and sisters, the church is not an organization. It is an organism. Amen? Organismo, ibig sabihin buhay. Hindi po tayo isang grupo lamang, hindi tayo isang samahan lamang tulad ng mga secular na samahan ng may mga officers. Na naglilingkod dahil may mga personal na nagpapagalingan na meron tayong personal na kailangan kasi ako yung presidente doon, kailangan bongga. Hindi po ganun. We are an organism na ang sentro po natin ay si Kristo. Naglilingkod tayo dahil kailangan natin ipahayag ang ating Panginoon. Ang layunin po ng paglilingkod ay palakasin ang kanyang katawan. Brothers and sisters, hindi po yung sikreto Sa ating mga narinito na, hindi na ito sikreto. Kung paano tayo maliligtas, kung paano tayo lalago, dahil alam na natin na ang sikreto na to, ang sagot ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Siya po ang pag-asa ng kaluwalhatian. So, brothers and sisters, as we serve, kailangan po ang focus natin ay si Jesus. We must not focus on ourselves, kung ano yung ating kahinaan, kung ano yung ating kakulangan, kaya we must not focus on others kasi baka may masabi sa akin, baka mapintasan ako, hindi po. Kailangan po ang focus ay sa ating Panginoong Jesus. Huwag po tayong maglingkod na nakapokus sa ating sarili kung hindi sa ating Panginoong Jesus. At gawin po natin ito na mayroong layunin na ipahayag si Kristo at panubuin ang kanyang iglesia. Yun po yung goal natin dapat. Pangatlo, ang paglilingkod ay dapat magdala ng pagbabago at kaganapan. Verses 28 to 29, ang sabi, iyan ang dahilan kung bakit ipinapangalan namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan. So imagine na ito binabalaan at tinuturuan ng may kabuong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan. Dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. 29. Ito ang aking pinagsusumikapang matupad sa pamamagitan ng kalakasan kaloob sa akin ni Kristo. So mga kapatid, nakita niyo yung difference dito? Yung kalakasan na gagaling kay Kristo, kaloob na galing kay Kristo. Kaya nga, ang sabi ko sa point number 2 natin, we must focus on Jesus, not on ourselves. Kasi kung ano man po yung kakulangan, ibibigay sa atin yan ng Diyos. Kung ano man yung pangangailangan, God will provide. Ang provision po ng Diyos ay lagi nandiyan. At sa ating mga kapatid, as we mature, as we go in our journey, yung paglilingkod natin sa Diyos, sabi dapat magdala ng pagtago. Kasi mga kapatid, ang layunin po ng paglilingkod ay hindi lamang yung attendance. Ang layunin ng paglilingkod ay hindi lamang yung mga activity. Minsan, hindi lamang dito, maging sa Pilipinas, napakaraming activity. Pero ang attendance, yun at yun din. Bakit kaya? Kasi nga mga kapatid, dapat ang mga gawain, ang mga attendance, ay dapat nagkakaroon ng paglago, nagkakaroon ng maturity. Hindi po mahalaga yung
Hindi sapat yung dumarating lang tayo. To, imagine niyo to real talk. Sabi, hindi daw sapat yung dumarating lang sa simbahan. Paano pa yung hindi nagsisimba? Diba? Mabigat, mahirap. Ang sabi, hindi sapat ang dumarating sa simbahan. Dapat ay dumalalim sa pananampalataya at ang lahat ng ito ay hindi sa sariling lakas. Ang sabi dun sa verse 29, ayon sa kanyang kapangyarihan kumikilos sa akin na makapangyarihan. Lahat po ito nanggagaling. Kaya nga mga kapatid, ang ini-insist natin, lagi natin tinatanim. Dito sa pulpit, lagi yung naririnig ito. We cannot grow, we cannot mature, kapag wala tayong partisipasyon. Wala tayong gagawin. Kasi mga kapatid, yung kapangyarihan, paano kikilos sa atin? If we will not immerse ourselves. Kasi mga kapatid, kung ganun lang ang gusto ng Diyos, lahat po ligtas. Lahat active. Hindi niyo ba naisip yun? Hindi po kikilos ang banal na espiritu sa mga ganitong pagkakataon. Don't get me wrong. But when it comes to Christian maturity, brothers and sisters, hindi po kumikilos siya kapag ayaw natin. Kasi kailangan muna po natin i-emerge. At yung sustainability, yun po ang ibibigay ng Diyos. Once we are there. Kaya nga mga kapatid, marami ang hindi nakakapagpatuloy. Kasi nananaig yung kanilang sariling kagustuhan. Pero kung yun po susupilin, kaya ano yung madalas natin narinig sa mga aral ni Apostol Pablo? Sinusupil ko yung aming sarili, bakit ni Apostol Paul? Nagsasalita pa ng ganun. Of all the apostles, siya na yung pinaka naghihirap sa lahat, diba? Pero narinig yung pa yan. Imagine, tapos tayo pa, compared sa atin, we're nothing. Kaya brothers and sisters, ang paglilingkod, ang pagpapatuloy, dapat nagkakaroon tayo talaga ng maturity. Ang tunay na manggagawa, ang tunay na naglilingkod sa iglesia ay umaasa sa kapangyarihan ni Kristo, hindi sa sariling gawa o kakayahan. So brothers and sisters, ang layunin po natin. Ano ba yung layunin natin? Tanungin natin yung ating mga sarili, ang paglilingkod ba ay tumutulong sa paglago ng iba? Naging bahagi ba tayo ng paglalim at pagpapalakas ng pananampalataya ng ating mga kapwa? So mga kapatid, hindi po sapat yung mahabang membership. Ang kailangan po natin is maturity. As we move forward, as we go along, kaya nga lagi natin sinasabi, hindi nyo ba napapansin, pag bagong taon, ang mga messages natin is about self-evaluation, New Year's resolution. Hindi nyo ba napapansin nyo? Kasi dapat nagkakaroon tayo ng pagbabago. Nagkakaroon tayo ng maturity. And we are, every year, na narito tayo sa church, we are, leveling up. O kontento na tayo. Kaya habang tayo lumalaki sa pananampalataya, lumalalim tayo, yung paglilingkod, pag tayo ay nagkaroon ng mga pagkakataon na maglingkod, grabe. Nagkaroon tayo ng opportunity na mga paglingkod. Huwag tayong
Bahagi ito ng maturity. Bahagi ito ng ating paglilingkod. Malay nyo, no? Ito yung maging dahilan para lalo tayong maging malapit sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, may mga tao na nagsisimula sa responsibility. Naglilingkod sila dahil responsibilidad muna. Tapos, as they go along, doon na nagkakaroon ng pagbabago. Nagkakaroon na ng deeper commitment. Yung sinasabi natin, yung mga sakripisyo nagiging kagalakan, yung mga paghihirap, yung mga pagtitiis. No? Nakapokus na doon sa greater, no? Yung greater perspective, yung goal na mapalakas yung katawan ng Kristo. So minsan ganun po, nagsisimula sa responsibilidad. Pero ang punto po natin mga kapatid, kailangan po yung maturity. No? Nahihinog. Kung hindi nahihinog sa pilit, kung hindi nahihinog sa panahon. At tayo bilang mga mananampalataya, nagmamature tayo. At yung paglilingkod po mga kapatid ay bahagi ng maturity. Sa atin po mga kapatid, bilang hamon sa atin, huwag po tayong maging tagapanood lamang. Huwag po tayong maging tagapakinig lamang. Maging bahagi po tayo ng gawain sa katawan ni Kristo. Meron po ba tayong malasakit sa spiritual na kalagayan ng iba? Tulad po ni Apostol Pablo, alalahanin natin ang kalagayan ng buong iglesia. Alalahanin natin na ano ba yung kalagayan ng iba? Yung spiritual wellness ng iba. Tulad po yung ipinakita dito ni Apostol Pablo. Nagsisindi ba tayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos o dahil sa sarili nating lakas? Sa gitna po ng pagod, harapin ang lakas na mula sa Kanya. Hindi po sa ating sarili. Minsan po kaya maraming mga nabe-burn out, napapagod. And even I experienced that many times. Napapagod, gusto mo nang mag-quit, ayaw mo na. Kasi nga mga kapatid, we are relying on ourselves. Umaasa tayo sa sarili natin. Pero mga kapatid, kung tayo po ay patuloy na mga hawakan sa pangako ng Diyos, kung tayo ay maglilingkod dahil sa Kanya tayo nakapokus, at hindi sa maraming mga bagay na gumugulo sa atin, God will supernaturally strengthen us. Amen? Hindi po kailangan minsan ang galing, ang talento. Ang importante po, yung pagkilos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung handa tayo magpagamit, handa tayo maglingkod, magtiis para sa Kanyang kaluwalhatian. So brothers and sisters, 1 Colossians 24 to 29 ay nagsasabi sa atin isang paalala na ang paglilingkod sa iglesia ay hindi madali. Ngunit makapangyarihan. Hindi ito tungkol sa posisyon kung hindi sa pagpapagal na may layunin ang iharap ang lahat bilang ganap kay Kristo Jesus. Si Kristo ang ating pag-asa sa kaluwalhatian dahil siya ang nasa atin, kaya kaya natin maglingkod, magtiis at magpursige para sa Kanyang iglesia. Ang tanong sa atin mga kapatid, tayo ba'y handang maglingkod para sa iglesia? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.